po sa ating pong lahat na mga sumusubaybay po sa ating pong prayer meeting every Thursday po dito po. At muli po, nandito po tayo para po bigyan po ng papuri ang ating Panginoon. Kaya tayo po tumayo at tayo po minsan po palakpakan po natin ating Panginoon. Bigyan natin sa kanya ng papuri, ng pasasalamat sa dakila at tapat sa ating pong mga buhay. Amen? Sabi po sa Bible po, 2 o 3 na nagkatipon sa kanyang pangalan, nandito siya sa ating pong kalagitnaan. Amen po? Amen. At sa ating pong patuloy na pagsamba sa ating Panginoon,
patuloy po nating pasalamatan natin Panginoon Diyos sa lahat po ng mga biyaya pong binigay sa atin, sa ating pong mga buhay, sa ating pong mga trabaho, sa ating pong mga ginagawa, yung pag-iingat po ng Diyos sa atin na hindi po nagmamaliw. Sige po, masalamatan natin Panginoon. Tunay po na ang Diyos po ay dakila, siya po'y tapat, siya po'y dapat purihin, siya po'y dapat sambahin, siya po'y dapat luwalatiin, siya po'y dapat bigyan ng karangalan sa lahat po ng oras. Amen? The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Tremble at his voice, tremble at his voice. Sabihin po natin, how great is our God. Sing me, how great is our God. We know, see how great is our God. Age to age, age to age ascends, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead, three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How
You are the name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Pagpapala na Diyos ng buhay. Sa po'y nakila, sa po'y sapat, dapat po sa mga malaki, dapat po sa papurihan. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Yan, maraming salamat, Father Jess, sa pagbigay papuri sa Panginoon. At magandang gabi po sa bawat isa nandito sa ating bahay-sambahan. At bagamat yung panahon hindi ko maintindihan kung tag-ulan, tag-init. Anyway, God is good. Ano po, muli po ay mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. At saan na po ba tayo ngayon? Mali po kayong lahat. Tayo po nasa Ephesians. Sunday pala Ang Matthew po ay pinag-aaral natin every Sunday. Pag Thursday po ay pag sa prayer meeting po at yung Ephesians. Ayan. Nga sa Ephesians 6 na po tayo, ito na yung pinaka-last chapter po ng Ephesians. Pero bago po tayo magsimula doon sa Ephesians 6, ay dahil ito po yung last chapter na. So, magbalik tanaw po tayo doon sa mga chapter 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, sana ay natatandaan nyo pa kung ano yung mga pinag-aralan natin sa chapter 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, sa chapter 1 po, ay ito yung pinag-aralan natin. It's all about spiritual blessing in Christ. Ayan, pagpapala. So, si Paul, niremind po tayo mga believers that they are chosen. So, tayo po ay pinili, chosen, redeemed, and sealed by what? By the Holy Spirit. Hinighlight po dito yung riches of God's grace and believers secure. Saan po? Sa identity in Christ. Ayan. So, sa chapter 2 po, ito po yung from death to life. Ayan. So, nireveal po dito ni Paul the mystery that Gentiles are also fellow heirs or tagapagmana, with Israel in Christ. So kasama po ang mga Hentil dito. Tayo po yun. He prays for the believers to be strengthened with power and to grasp the vast love of Christ. Yan. So yun po yung chapter 2, from death to life. Dun sa chapter 3 po, kung natatandaan nyo pa, ito yung the mystery of the gospel. Paul reveals the mystery that Gentiles, nagkamali ako, binaliktad ko. It emphasizes the salvation by grace through faith and not by works. In chapter 2 po yun. Chapter 3 in the mystery of the gospel. Yan. Then sa chapter 4 po, the unity, maturity in the body. Yung si Paul po dito urges the church to walk in unity.
Tapos, dun sa Ephesians 5, walk in love and light. So, yung sinabi po dito ni Paul na kailangan imitate or gawin natin dito, tayo mga believers, imitate natin God by living in love, purity, and wisdom. So, yung tatlo. Ano? So, ngayon po ay pag-aaralan natin yung chapter 6, which is the last chapter of Ephesians. At binigyan ko po ng title ito ng Spiritual Strength and Warfare. Ang chapter 6 po ay kung ang 5 po dito ay, kung yung 4 is walk in unity, ang chapter 5 po ay in love, light, and wisdom. Yung 6 po dito, sinabi ni Paul dito, is yung tinasabing stand firm. Kasi panghuling niya na to. So, stand firm because Christian life is not just a walk of life. Hindi lang yung hindi yung lakarin lang bilang isang Kristiyano. Ano? So, hindi yung Kristiyano ko, mamumuhay ako bilang isang Kristiyano. Pero, it's a battle. So, meron tayong merong warfare. So, it's a spiritual warfare. In this chapter, Paul teaches how to live a spirit-filled Christian. So, may tatlong areas po dito. Ano yun? So, kaya nga po sabi ko sa inyo, may binigay na tatlong areas dito. At towards the end of the chapter, merong greetings din doon si Paul. So, yung greetings niya yon, it's the same greetings nung isinulat niyo po yung chapter 1. So, ano yon? Mamaya matutunghayan po natin yon. So, ano yung tatlong areas dito? No? Yung Spirit-filled Christians in 3 areas. Unang-una po is yung relationship. Yan. So, pangalawa is work and responsibility. At saka yung pangatlo, no? At dito tayo magpo-focus mamaya, is about spiritual warfare. Sige po. So, bago natin na tunghayan yung sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, tayo muna po ay manalangin, hingi tayo ng guidance sa ating Panginoon. Father God, we thank you for this day, O Lord God. At Lord, humihingi po kami ng gabay sa inyo sa pag-aaral ng inyong salita, O Lord God. Muli po, Panginoon, lumalapit kami sa inyo ng pagpapakumbaba, Panginoon. Gamitin niyo po ako bilang iyong mensahero, O Lord God. At sa lahat po ng nakikinig ng inyong salita, Panginoon, ay maisabuhay nila, maisapuso po nila, Panginoon. At matuto kami, Panginoon, to be a true believers in you, O Lord God. That we became a real spirit-filled through you, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa pag-aaral ng iyong salita. Kami po, Panginoon, ay mapuno ng inyong tunay na kalwalhatian sa Panginoon at sa buhay po namin, Panginoon, ay magamit namin ito. Di lamang po sa pag-aaral, kung hindi, Panginoon, sa pagbahagi ng inyong salita. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, O God. In Jesus' name, Amen. Amen. So, sabi ko nga po sa inyo kanina, merong tatlong areas dito. So, ito yung relationship, work and responsibility, at saka yung spiritual warfare. Dito po kasi, we are reminded that following Christ, hindi po yun ganun kadali. It's not that easy. We have a real enemy. At sino yung kaaway? Ito. Si Satan. So, lagi po sinabi ni Paul dito, sinabi niya sa atin, stand strong. Lagi niyang sinasabi, tumayo ka ng may kalakasan. Stand firm, sabi niya. Pero, but we are not left defenseless. Hindi tayo iniwan, of course, na siyempre kapag may warfare na ganyan, ay hindi lang tayo lalaban lang ng harapan na makikipagsuntukan lang. Binigyan tayo ng defense. Kumbaga sa basketball, marunong kang gumwardya at marunong kang mag-defense din. Yan. Okay? So, kagaya po ng nasabi ko sa inyo kanina, ang ating pong title ay Standing Strong in the Lord. So, meron po tayong ilang punto rito. 1, 2, 3.
hanggang 4. Ayan. Isinama ko po yung pang-4 dito, yung final closing. So we have 4 main point po dito. Mabilis lang ito. No? So unang-unang point po dito is walk in obedience and honor. Walk in obedience and honor. Si Paul po dito ay nagsimula siya ng mga practical instruction in everyday life. Sa buhay po natin mga Kristiyano, sa pang-araw-araw. Hindi niya kinalimutan yon. You know? So, paano niya in-address ito? Unang-una po in-address niya yan sa verse 1 to 4 is yung sa mga anak at magulang. So, tingnan po natin dito at basahin natin sa Tagalog. Ano? Sabi niya, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ay nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang inyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. So, sa verse 1 po sabi, no? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Dito po kasi, obedience is not just a cultural rule. Anong ibig ko pong sabihin dito? Meron kasi tayong mga kultura na sinusunod. No? Yung mga cultural rules na, kagaya po ng na kultura nating mga Pilipino na sinusunod natin. Yun. Pagmamano. Pagsabi ng o at opo. So ito po yung mga cultural rule na sinasabi nating mga Pilipino na sa ibang bansa po ay hindi nila ginagamit. Pero tayo po, meron tayo. Pero sila, of course, meron din sila niyan. Obedience is not just a cultural rule. Ito po ay, it's a command from God. Ito po yung tinuro. This command, hindi tinuro pala. Ito ay inuutos. Ano? This command is rooted in the 10 Commandments. So makikita po natin yan sa Exodus 20. Ano? At doon sa verse 2 and 3 po, ang sabi ng honor your father and mother, that it may go well with you and that you may live long. Yung sinabi po kasi doon na to honor is, it goes beyond doon sa pagsunod lang. It goes beyond obedience. Pag sinabing honor, dito po napapaloob yung yung respect, gratitude, tsaka pagmamahal and love. Kasi kapag sinabi mong obedience, pagsunod lang. Pero pag sinabi mong honor, it includes yung respeto, yung gratitude, at saka yung pagmamahal. Ano? This applies even when tayo po ay malalaki na. Tayo ay sumusunod. Even when we are adult. Sabi rito sa verse 4, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Lalong-lalo na po para sa ating mga unang-una sa ating mga ama. Tayo pong mga ama, sa ating mga anak, tayo ay pastol. Tayo yung mga shepherds. Huwag nating hayaan na yung mga anak natin ay susunod lang dahil sila'y natatakot sa atin. Kasi, sa gusto mo, pagbata yan, dahil malaki ka sa kanya, natatakot siya. Pero pagdating yan, ng paglaki niya at sa tamang edad, at naging kasing laki mo na at malaki pa sa'yo, subukan mong gano'n at kung hindi ka susuntukin ng anak mo. At hindi man lang yan, that's the worst scenario. Ang mangyayari pa dyan ay sasagot-sagutin ka. So, paano natin palalakihan to? Do not crush them with harness. Or, huwag natin silang hindi lang papansinin. Kailangan, alam niyo yung mga bata, KSP yan eh. Kailangan gusto nila yung mga pinapansin. So, pansinin mo sila. That's good. Pero, ang pagpapalaki natin ay ang tinuturo natin sa kanila ay ang salita ng Panginoon. Doon tayo magsisimula. Na how do the children really respect us? Kung paano ang pagmamahal, respeto na ibibigay sa atin. Kaya nga po sinabi ko dito kanina, yung paano tayo i-honor.
Yung honor kasi, it goes beyond, obedience. So, yung pagmamahal at pakikita sa atin, yung pagiging respect, gratitude, at pagmamahal na binibigay mo sa Kanya ay isusukli sa atin. Kasi ito yung itinuro ng Panginoon. So, hindi lang yung puro salita ka, pero hindi mo sinaturo yung salita ng Panginoon sa kanila. Iba po yung pagtuturo mo doon sa worldly, o yung cultural lang. Okay po yan, walang masama doon. Pero kailangan may kalakip ng salita ng Panginoon. It's not just a word. Hindi lang yung tuturo mo ng, opo, po, pagmamano, that's good. There's nothing wrong about it. But the main point here is we really have to teach them the Word of God. Kung paano ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo sa atin bilang anak niya. So ganun din po sana ang maituro natin sa kanila, no? So ito po yung parents and children and parents. Sa verse 5 and 9 naman, dito pumapasok yung slaves and master. Though, nung panahon pong yun, yung ancient slave and master is not the same system. Hindi kamukha ng sistema natin ngayon. Ewan ko lang dun sa, alam ko, dun sa ibang lugar kasi meron pang, like for instance in Africa, tayo po, tawag sa atin puti, pero hindi naman tayo puti. Ang tawag po sa amin sa Africa is Oyibo. Oyibo. Ang Oyibo is white man. So, sa kanila po kasi, kapag nakatataas, ang tawag nila master yun. Tawag sa aming mga Oyibo, sa atin is master. So, parang nagkaroon sila ng pag gano'n niya nakatataas sa kanila, parang feeling nila slave sila. So, though, of course, sa panahon natin ngayon, there are some cases na gano'n. Pero, if we're going to look sa modern world natin ngayon, hindi na dapat siya gano'n. Hindi na dapat yung mga slaves and masters. Though, the principle still applies to employees and employer. Kinukuha na tayo ng picture o pumasok yung kidlat sa loob. Anyway, so it still applies po yung principle ng employee at saka ng employer. So tingnan natin, basahin natin yung 5 to 9. Mga alipin, sabi sa 5. Sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng may buong katapatan. Takot at paggalang na parang si Kristo. Ang siya ninyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo yan. May nakakakita man o wala. Hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay alipin o malaya. Mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan, huwag ninyong kalilimutan na kayo parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at pantay ang kanyang pagtingin sa inyo. So tayo po dito, sinabi ni Paul dito about workers that we really have to serve with sincerity as if we are serving Christ. Tapos, in-address niya din sa mga employer, sa mga boss, of course, treat your workers with respect and justice. Alam niyo po, nakakalungkot ngayon panahon na ito. Kami po ay may negosyo at marami kaming empleyado. Ngayon, ang mahirap ay ganito. Umuunti na yung may sinseridad sa buhay. Tayo, nung panahon natin, pinangangalagaan natin ang ating pangalan. Po? Ngayon, hindi na. Parang sa kanila is yung pagnanakaw o pagkuha ay parang normal na lang. So wala na yung sinseridad na pagiging employee. So mahirap po, nakakalungkot. At ang nakakalungkot pa nga po dito, pag ikaw ay
though it's not a employee or employer relationship, ano po yan nakakalungkot din kung minsan mag-interview ka ng mga empleyado, tapos tatanungin mo siya, hindi dati tatanungin mo siya, are you single or married? Di ba? So, dalawa lang ang sagot doon. It's either you're single or married. Ngayon po ang tanong, may anak ka. Pag nakita mo single, tapos tatanungin mo, may anak ka. Tapos sasabihin niya, meron. Ang sunod na tanong doon, may asawa ka. Ang sagot, wala. So, yun po yung nakakalungkot, It becomes, parang naging norm na sa buhay natin ngayon, yung mga ganon. It's really affecting us. And even the government is, I don't know, na sinusuportahan yung ganon. Like for instance, yung Single Parent Act. Ano yun? Yung bibigyan ng discount ang mga single parent. I'm not against it, but we really have to scrutinize it. Anong ibig ko sabihin dito? Parang tinotolerate mo na maging single parent ang mga kabataan. I'm not against with the discount. I'm not against with that. May batas kung gano'n, But if, for instance, yung magulang na yon ay nabalo at isa na lang siyang magbubuhay, of course, we really have to respect that. Pero yung sasabihin mo na single parent, nagpabuntis siya, single parent, at ikaw pa matapang. Single parent ako, bigyan mo ako ng discount, bigyan mo ako ng lahat ng privilege ko, ibigay mo. So we are tolerating yung mga ganong klaseng bagay. Separated No? ang lalaro. Sasabihin niya separated pero hindi naman siya kasal. Naghiwalay lang sila pero legally, they're not married. Yun lang po kasi nakakalungkot yung mga ganon. At ang sabi ko nga po sa inyo kanina, dapat tayo, all work becomes worship when done for the Lord. Ang nangyayari kasi, the employees are living on a 15-30 life. 15-30 life is, they're just waiting for their salary. Wala na yung sinseridad. Wala na yung sinseridad sa trabaho. Wala na yung sinseridad doon sa honesty nila. Yung mga ganong bagay. Nakakalungkot po, yung mga ganon. Tapos, kapag nahuli mo, sila pang galit sa'yo. Yun nakakalungkot. And, actually, whether you're sweeping floors, managing teams, or teaching kids, when you do it for Christ. And if we're going to apply it in the church, so, sabihin natin, professional ako, hindi ko na kailangan magwali sa church. Parang you're out of the context of being a Christian or being a believers of Christ. So tayo pong mga believers, tayo mga Christian, huwag ka namang magwalis kapag nandyan lang si pastor. Huwag ka maglinis kung nandyan lang si pastor. Huwag ka lang magpakita ng gilas kapag nandyan si pastor. Ang pag-work or having a ministry in the church, ang laging, minsan sinasabi nila, I don't have a ministry in the church. Pero makikita mo siya nagwawalis. That's a ministry. Ano yun? Cleaning ministry. You're a floor manager ministry. Floor manager ka, di ba? So, yung ganun pong klase, Kaya nga po, lahat ng ginagawa natin dapat, it's either you have an employer, nagtatrabaho ka, manggagawa ka sa church. Lahat ng ginagawa natin, isipin natin, ginagawa natin ito dahil sa Panginoon, for the glory of God. Kaya nga sabi natin, makita ka man o hindi ng kapwa mo, pero ang Panginoon, nakikita ka. So, dapat po ang paggawa natin ay hindi lang yung nakikita ng mga senior mo. Hindi lang nakikita ni pastor. Hindi lang nakikita ng mga leaders. Kung hindi, ginagawa mo yan para sa ikalulhati ng pangalan ng Panginoon. Kaya nga po, tingnan natin, if we're going to apply that, yung mga bagay na yan. So, from children to parents, then employee, employers. So, kailangan po dito,
Mga anak, hino-honor mo ba ang iyong mga magulang? Yan ang tanong doon. With your what? Words and action. Minsan sabihin na, yes, sasagutin niya. Pero kapag katotohanan na yan, hino-honor ka niyan. Pag sinabi niya, tayo, bilhin niyo po akong cellphone. Parang yung ang laki ng mata niya, tapos gumagano gano'n. Alam niyo yung parang yung pusa na nagmamakaawa. Ganun siya. Pero, it gives you honor, inaawa ka na. Parang, siyempre, ikaw naman, bilang magulang, lalambot ang puso mo, ibibili mo. Pero pag hawak na niya yung cellphone, sabihin mo, anak, pahugas naman ang pala, wait lang. yung mga ganong klaseng saglit lang po. Yung manyana habit, hindi nawawala. Mamaya na. So, yun yung tawag nilang manyana habit. No? Kapag lagi mo sinasabing mamaya na. So, tayo naman pong mga magulang, yun yung para sa mga anak. So, honoring our parents for the children. And for the parents, are you raising your kids in God's way? Hindi lang yung pagpapalaki na pagpapalo, yung mga ganon, sigaw. Siyempre, matatakot sa mga yan. So, we really have to raise our kids in God's ways. And sa mga workers po, are you faithful and honest in our job? Not just in our job, but also sa ating ministry na ginagawa. No? Then, sa employers, are you treating your people fairly and with dignity? Fair ba tayo sa ating mga employees at with dignity? Ito, sabi ko nga po sa inyo kanina, let's look into, kasi yung pinaka-main na title ko is what? Standing strong in the Lord. No? So, yun lang yung pauna ni Paul dito, yung hanggang verse 9. Dito po sa verse 10, dito na si Paul nag-turn dun sa spiritual battlefield. So, pumunta siya dun sa una, nagsabi siya ng mga practical na bagay sa pamumuhay nating mga Kristiyano. Tapos, si Paul po dito, bigla siyang nag-turn. Si Pastor Pablo, bigla siyang nag-turn. Anong turn ang ginawa niya rito? Nag-turn siya dun sa spiritual battle, which we can find it in chapter 10, verse 10 to 13. Sabi niya gano'n, finally be strong in the Lord and strength in might. Sabi sa 10. No? We cannot stand on our own. We need God's strength. Ulitin ko po. We cannot stand on our own. We need God. Kasi sabi sa verse 10, finally, be strong in the Lord and strength of His might. So, kanino ina-address? Sa ating Panginoon. Ang kalakasan natin, hindi nanggagaling sa ating sarili, kung hindi sa ating Panginoon. Bakit kailangan? Sabi, we need God's strength. Ang tanong doon, bakit? Why? Bakit kailangan po natin yon? Why? Bakit kailangan natin yon? Dahil, sa 11 to 12, kung titingnan natin, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng loob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. 11 and 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa pinuno. Hindi kasi kunin, nahihirapan magbasa. Sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa tagapamahala at ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual na kasamaan sa himpapawid. So it's like, it's in spiritual matter. Kaya nga po, because we have the real enemy. Ito yung tunay nating kaaway, kalaban. Sabi, put on the armor of God, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the spiritual forces of what? Evil. Our enemy is not people. Hindi po yung napapanood natin sa mga pelikula na nagbabarilan. Hindi po yun. Hindi po yung boss natin ang kaaway natin. Ano? Kasi lagi, pag employer, babalikan mo yan. Ang kaaway mo palagi, ano? Ang boss mo. Minsan, nakakaaway mo, kalaban mo ang asawa mo. Spouse. Hindi po yan. Minsan, ating mga anak, nakakaaway mo yan.
Minsan, pag ayaw mo yung isang leader sa church, nagiging kaaway mo na din. Pero hindi po sila yan. Hindi sila ang ating mga kaaway. Kung hindi, sino? It's Satan and his forces. Sabi dito, hukbo. So pag sinabi mong hukbo, marami yan. Isang grupo yan. Marami, ano? He seeks to deceive, letter D yan, deceive, divide, and destroy. No? Deceive, divide, destroy. Yan po yung ano, yan yung pinaka main objective ni Satan sa atin. Siraan tayo, linlangan tayo, at paghiwa-hiwalayan tayo. Ano yun? Paghiwalay sa ating Panginoon. So, ganun po. Nagawa na niya yun eh. Ano? So, unang-una, because we have the real enemy, 11-12. Pangalawa, why we need God's strength? Bakit kailangan natin ng kalakasan ng nanggagaling sa Panginoon? It's because we must stand firm. Ano? Kailangan nating tumayo ng may katatagan. Yan. Take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. 3 beses po sinabi dito ni Paul, stand. Hindi niya sinabing retreat. Hindi niya sinabing, ano ba yun? Atras. Ayan. Hindi niya sinabing takbo. At hindi niya sinabing tago. Hindi. Kung hindi, stand. That is victory in the Christian life, standing firm when pressure comes. Yung mga, ito yun eh, pag dumarating na tayo sa mga ganong klaseng bagay, kailangan meron tayong armor of God. Ano itong mga armor of God ito? Mamaya matutungyan natin dito sa pangatlong point ko, which is put on the armor of God, which is on verse 14 to 20. Hindi ko na basahin iisa-isahin na lang po natin. Dito po kasi, si Paul, dinescribe niya yung spiritual armor. Ano? That God's give us. Ito pong pag-describe ni Paul kasi dito, nakita niya dun sa armor ng mga Roman soldiers. No? So, mayroong mga helmet, may mga bakal dito, mga kapal na belt, which is leather, tapos may mga leather shoes din, tapos may shield, yung mga ganun po yung nakita ni ano dito. Sa ano po kasi ngayon natin, sa modern world of armaments, mga military warfare, ngayon, iba na yung ano iba na yung helmet, iba na yung vest natin, ano, yung pinaka-shield nasa vest na, yung mga ganun. Pero hindi na si Captain America na lang yung may hawak na shield eh. Yung mga sundalo ngayon, wala na. Ano? So, ang ginawa po ni Paul dito, dinescribe niya yung spiritual armor. So, meron tayong sub-point dito. Isa-isahin po natin yung the armor pieces. Yung ano itong mga to. Itong mga sinasabi kong armor. Na-imagine niyo po kung ano yung itsura ng armor. Have you imagined it? Kasi yung iba merong mga posters na gano'n nakatayo siya tapos tinuturo So ito po yun, isa-isahin natin. Actually, 6 lang po ito. Unang-una yung belt of truth. So itong makikita natin dito, yung sinturon. Anong pinapakulungan nito? Hold everything together with the truth of God's Word. Ito yung salita ng Panginoon na kailangan natin na pag-ingatan. Ito yung nag-hold together. Di ba pag wala kang sinturon at maluwag ang pantalon mo, nahuhubo. Ayan, ganun po yun. Yeah. So kung wala kang, kung kumbaga wala kang lakas na humahawak o sinturon, or if we can say it literally, na naghihigpit, humahawak. If we're going to translate that, the Word of God, hindi mahigpit ang hawak mo sa salita ng Panginoon, ikaw ay maliligaw. So, breastplate of righteousness, number 2. Ito yung dito. Protect your heart by living rightly. Tapos, pangatlo po yung sapatos, shoes of the gospel of peace.
Stand firm, ready to proclaim peace in Christ. Tapos, pang-apat, shield of faith. Block the enemy's lies and doubts with trust in God. Ito po yung helmet naman. Yung helmet nila nun, nakakatuwa yung ganun siya. Tapos, may nakalito. Ewan ko, bakit pati ilong noon pinoprotektahan. Yung may maganyan sila. It blocked the enemy's lies and doubts. Trust in God. Kaya nga po dito, yung kasinungalingan ni Satanas. So then, helmet of salvation. Guard your mind with assurance of salvation. At number 6, sword of the Spirit. Ito na yung, kumbaga sa baril, ito yung, kumbaga sa gamit pala nila noon na away, kasi wala namang baril noon. Ito yung sword nila. Ito yung, ano kasi yun? Espada. Kalimutan ko yung Tagalog ng sword. The Word of God and our only offensive weapon. Pero meron isang essential dito. Ito yung mga sinasabi na. Kung titignan po natin, ito yung mga armor pieces. In-explain ito isa-isa. At alam nyo ba, ang bawat isa dito ay very essential. Mawala ang isa dito, ay magiging vulnerable ka. Ibig sabihin, nasa bingid ka na delikado ka kapag wala ang isa dito. Kasi yung sinturon, pwede mo naman italiin yan. Tingnan mo, tinali mo pa rin kahit wala ang sinturon. Ganun. So, sa una, ito po yung pieces of armor. Sa subpoint naman natin, which is the power of prayer, which is verse 18 and 20. Praying at all times in spirit with all the prayer of supplication. Ang prayer po dito, kung binasa natin, is not a piece of the armor. Okay nyo? It's not really one of the piece of the armor. So anong role dito ng dasal? Anong role ng prayers natin? It is the power that activates the armor. Okay nyo? The prayer is the one that activates the armor. Kaya, we fight spiritual battles, hindi yung nakikipaglaban ka, kung hindi sa ating knees. Sa tuhod. Bakit ko sinabing tuhod? Hindi ka nakatayo kung hindi sa tuhod. Ito po ay pagdarasal. Paul even asked, kung makikita nyo sa verse 19, he is very boldly na sabi niya gano'n, pray also for me that I may declare boldly. Ano yung sinasabi niya? That I may declare what? The gospel boldly. So, okay, you already have the full armor of God. No? So, suot mo na yan. Ngayon, it really activates that when you pray. Kung wala ang dasal, kung puro ka lang na, sabi mo matapang ka, nandito ang kalakasan pa, pero hindi ka naman tumatawag. Alam nyo, in a battle, sa gera, kung titingnan natin, even in the modern warfare right now, nasaan ang mga general? Nakatabako. Nasaan yung mga general? Wala man sila sa likod eh. Nasa war room sila. Anong ginagawa? Umihit-hit ng marijuana. Ay, hindi. Umihit-hit ng tabako. Hindi naman. Umihit-hit ng tabako. So, bakit ko nasabi yun? Kasi po, the key here is the communication. So, sila nagbibigay sa inyo ng inputs on how are you going. Ito yung gagawin mo, ito yung gaganyanin mo. So, sir, ito, nakapasok kami ganito, ganyan. O sige, ganito gawin nyo. Ito, ganito yung gawin nyo. So, in the life of having a warfare also with Satan, we are asking for your guidance and strength also. So, yung mga sundalo, ngayon, yung kalakasan din nila hinihingi, yung tapang nila, sino nagbibigay? Yung mga general. Diba? Sige, sugod. Susugod naman sila. So, tayo rin po, kapag ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng kalakasan,
sigurado tayo susugod. At hindi tayo, kumbaga, tatayo talaga tayo ng may kalakasan. We are not just going to stand firm. We were going to fight. Talking if a soldier wouldn't dare enter a battlefield without armor. Hindi kahit ba't di mo subukan, naka-short yung sundalo, tapos huwag mong bigyan ng baril. Sige, sumugod ka. Hindi, di ba? Hindi na lang sa gera. Sa isang barangay, may lasing, may hawak na tabak, ikaw naka-short, wala kang hawak. Awatin mo. Kaya mo awate? Hindi. Di ba? Siyempre, dapat meron ka rin pang depensa. Hindi yung matapang ako, siga ako dito, minto ka. Pag hinabol ka, tignan ko lang, hindi ka rin tatakbo. Ganun po yun. Siga ka, sige, tingnan ko yung siga mo dito sa matalim kong kutsilyo. So, sa buhay po natin, how are we going to apply that in a daily life? Are you putting on a full armor daily? Or are you spiritually exposed? Exposed ba tayo? Kagaya yung sinasabi ko, binibigyan ko ng example, exposed ka, you don't have the armor. So, very vulnerable po tayo doon. So, madali ang kaaway makapasok. Do you begin your day in a prayer, scripture, and preparation for a spiritual battle? Merong isang nagtanong. Sabi niya ganyan, Pastor, bakit hanggang ngayon po hindi ako makawala sa kasalanan ito? Ano ba ang kasalanan na nagagawa mo? Pornography po. Hanggang ngayon po ay pinaglalabanan ko. Ang tanong ng pastor, paano mo nilalabanan? So tayo, paano natin nilalabanan? Kasi binibigyan natin ng daan yung kaaway na tayo ay paglabanan. Ganito po ang ginagawa ko, sabi niya. Ang ginagawa ko po ay umiiwas ako. Yun lang ba ang ginagawa mo? Opo, iwas lang ako ng iwas. Iwas lang ako ng iwas. Kaliwa, kanan, iwas. Pero anong nagkulang doon? Anong kulang? Hilak. What? Sabi nga sa pinag-aaralan natin, spiritual battle. Pero sa kanya, physical battle ang ginagawa niya. Umiiwas siya, iniiwasan niya. Sabi niya, ito, kunwari lang. Ito yung pinapanood niya. Ayoko makita eh. Umiiwas siya, di po ba? Umiiwas siya, ayoko makita. Nakapikit siya. Ayoko na makita. So, ang laban niya is physical. Pero sabi di spiritual. Hindi siya lumalapit sa Panginoon. Bakit? Kasi, ikaw mismo, you're struggling on your strength. Kasi, kapag gano'n, mapapagod ka, mauubos ka. At kapag ang Panginoon ay wala sa'yo, sino papasok sa'yo? Parang parang base. Yung isang garapon, kapag walang laman yan, at nilagay mo sa ilalim ng umuulan, magkakaroon ng tubig yan. Pero ang sisidlang to ay lalagyan ng langis. Pero yan, kapag nilagyan mo ng langis at ilalagay mo sa ulan, anong mangyayari? Hindi papasok ang aangat ang tubig at hindi makakapasok. So, ganun din po tayo. Pag ang hinayaan natin na ang Diyos wala sa buhay natin, ay madali tayong mapasukan. Kaya nga sabi nito, vulnerable. Very vulnerable tayo. So, dito po, si Paul, dahil dito po ako magtatapos, nakuha na natin yung tatlong point na yun. Si Paul po dito, meron siyang final greetings and blessings. Dito na siya nagtapos. Sabi, Paul ends with a personal note, sending Tychicus to
encourage the church. So, in-encourage pa rin niya. Ano yung sinabi ni Paul dun sa verse 2 ng verse 2 ng chapter 1. Ang sabi doon, sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoon Jesucristo. So bago niya, sinulat niya sa chapter 1 po dyan, greetings ang binigay niya. No? Paul began the letter with grace and peace. At dito po, tinapos niyang sulat niya sa chapter 6, it also ends with what? Grace and peace. Kasi, yan natin. Naway ipagkaloob ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga kapatid ang kapayapaan at ang pag-ibig na kalakip ng pananampalataya. Ang kagandahang loob ng Diyos ay sumainyong lahat na umiibig ng walang maliw sa ating Panginoong Jesucristo. And grace and peace ang ibinigay ulit, no? Ni Paul po dito. Peace to be brothers and love with faith. Sabi niya, God grace with all who love our Lord Jesus Christ with love incorruptible. So, doon po siya nagtapos. So, kung titingnan po natin ngayon, doon sa conclusion natin, Ephesians 6 is not just about being strong in ourselves. Hindi po yung kalakasan natin pang sarili. It's about being strong to who? To the Lord. Kalakasan sa ating Panginoon. Sa mundo po ng full of spiritual dangers, temptations, pressure, anong kailangan natin gawin? Unang-una, walk in obedience. Sa bahay, kung sa trabaho man yan. Pangalawa, stand firm in our spiritual battle. Pangatlo, put in the armor of God. Once you put in the armor of God, ang panghuli po dito, pray always boldly. Proclaim what? The gospel. Po? So, may tanong lang po ako dito sa inyo bago ako magtapos. Are you standing strong? Or are you barely standing? Strong ka ba? O nagpupumilit ka lang na tumayo? Are you trying to fight without armor? Or are you clothed in Christ daily? Pwede po natin paggulay-gulayan itong mga tanong na ito, ano pag-uwi natin. Will you commit today to walk, stand, and fight in the strength of the Lord? Let us be a church that walks faithfully and stands firmly. Saan? Fully armored in Christ. Amen. Kaya po'y manalangin. Panginoon, salamat sa gabi ito. At Lord, dalangin po namin. Ibigay niyo po sa amin, O Lord God, ang tunay na kalakasan mo, Lord God. Lord, hayaan niyo, Panginoon, na kami po ang magsuot, Panginoon, at sa tulong ninyo. Through you, O Lord God, that this armor of God na nanggagaling sa inyo, Panginoon, it will activate us to help us, O Lord God, to fight this spiritual battle, Lord. Maraming salamat, Panginoon. And may we stand firm, O Lord God, to fight this spiritual battle, O Lord. At Panginoon, dalangin ko rin po sa anak, sa mga magulang, sa mga empleyado, sa mga employers, that they have to know you, O Lord God, sa lahat ng mga ginagawa nila. Sa mga bata, Panginoon, sa mga para sa kanilang magulang, that they will going to learn on how to honor them, O Lord God. At sa mga magulang, Panginoon, dalangin po namin na matuto din sila, Panginoon, na disiplinahin ang kanilang mga anak through your ways, O Lord. Through God's way, O Lord. At sa aming mga empleyado, sa mga employers, O Lord God, may they show respect, love, sa bawat isa, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Ibinigay niyo sa amin katalinuhan upang mapag-aralan ang inyong salita, O Lord. And I pray also sa lahat ng nandito, O Lord, kayong humipo sa kanila. Bigyan niyo sila ng kalakasan
kung anong po ang kanilang mga pinagdaraanan, O Lord. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, O God. Jesus, mighty name we pray. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa.